pagpupugay sa mga martir ng sambayanan. Ang Tatay, di ko, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong puso ang kasama. Sabi ni Vice Presidente Sara, maaring hindi na makabalik si PRRD at tanggap naman niya ang kapalarang yan. Pero ano ang kasunod? Ang kanyang pangalan ay mauukit sa kasaysayan bilang isang pinunong pinagkanulo ng bansang minsan niyang pinagsilbihan. Ang pangalang Duterte ay mauukit sa mga kalsada, statwang bato sa bawat gusali. Sa tingin ng kanyang mga kaaway, ang kanyang huling hininga ay tagumpay nila. Sa hinaharap maraming gaya niya ang mauupo sa gobyerno. Kahit patayin nila ang isang Rodrigo Duterte, ang kanyang legasiya ay mabubuhay sa bawat anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ang kanyang pangalan ay magmimistulang bangungot sa lahat ng tumraydor sa kanya. Si PRRD ay mag-8 anyos na ngayon. Nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay. Sabi nga niya, I have nothing to lose. Ang pangalang Duterte ay magiging immortal sa mundo ng politika sa Pilipinas dahil kukwento pa rin siya sa mga bagong henerasyon. Gaya ng isang matanda na nagkukuwento sa kanyang mga apo kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ang sektor nito ay bahagi ng unang dinuduhagi ng mga walang hiyang na andyan sa pamahalaan. Panahon na! Upang ipakita natin na naninindigan tayo at pang mga naninindigan sa lipunan upang maging demokratiko ang kaisa ng ating bayan. Kanina, kinausap ako ng head ng pulis dyan. Ng sino mang nilalang sa ating lipunan. Ang issue ng respeto sa mga kagaya natin, ang issue ng pantay-pantay na pagtingin sa mga kagaya natin, ang issue ng pagpatay sa mga transgender kailan lang ay nariyan pa rin, ang issue ng pagtawa, pagyurak at dignidad ng mga kabaklaan at katomboyan sa ating lipunan. Ang isyong makitid na tayo ay baliwala, na tayo ay pantawa lamang. Kahit sa showbiz, pangpatawa lang naman ng mga bakla. Hindi dapat ganoon. Pati ang mga tomboy, pangpatawa lamang. Hindi kinikilala ang kanilang kahalagahan sa lipunan. Tama ba yan? Napakahalaga natin sa lipunan. Pero tayo hindi nahihiwalay sa mas malakihang pang-issue sa ating bayan. Unang-una ang korupsyon. Napakalawak ng korupsyon. Ang mukha ng korupsyon ay malinaw. Andyan si Sara Duterte na dapat nating panagutin. Andyan si Sara Duterte na dapat nating i-convict at ikulong. Andyan ang pagnanakaw sa daan-daan, libo-libong pera ng ating bayan. Andyan si Marcos na dapat panagutin sa nangyayari sa ating bayan. Ang korupsyon, ang pagnanakaw. Ang pagnanakaw ay hindi lamang sa pinakamataas. Bumaba na yan hanggang sa pakinababang antas ng pamamahala. Parang karaniwan na ang pagnanakaw sa ating bayan. Ang issue na tinatawag natin ano ba ang tama at mali ay baligtad na. Kung ano ang tama, yun na ang mali. Kung ano ang mali, yun na ang tama. Ang isang tiyo ko na nagtrabaho sa gobyerno ng matagal na panahon ay nag-retire at mahirap lang siya. Ang sabi ng mga kapwa niya nag-retire,
Tangina mo, nagtrabaho ka sa gobyerno, ba't mahirap ka? Kailangan pala kapag na-retire ka, nagtrabaho ka sa gobyerno, dapat mayaman ka dahil sa pagnanakaw mo. Yun na ngayon ang pamantayan. Tama ba yun? Tayo, bilang sinasabi natin mga bakla at tomboy ng lipunan, dapat makiisa sa iba pang mga tao na naninindigang itama ang kaayusan, ang pamamahala ng ating bayan. Tayo lamang ang maaaring makagawa niyang kasama ang iba pa nating mga kasama sa pakikibaka para sa isang pambansang demokrasya. Mga kasama, imulat natin na ang atay ng mga bandila ang ating dapat gawin. Dapat tumayo tayo sa Pride Month na to. Dapat tigilan lang ang pagkakas sa taong bayan. Pride Month ay araw. Ay, tropa. Hindi kita nababatuan. Hindi ko alam mga naman. Messenger mo. Hindi ko alam messenger mo. Hindi kita nababatuan eh. Di ba? Nakikita-kita naman tayo. Kanina pa yun? Hindi ba? Ngayon na naman nagpunta. Pero kanina pa. Parating mo lang? Viewers siya. Record ka lang. Lagi ka messenger. Ang laki ng mabilis ang dami. Saan dito lagi? Sa mga masarap sa dulo. Meron. Kabataan? Estudyante? Anong pinaglalabas? Karapatan nila. LGBT. Parang discrimination ba? Okay. Live ka na, Lods? Live ka? Live ka, sayang? Ah. Upload. Malinaw na mensahe.